never be defeated. The people united will 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 never be defeated. Ayun, may isa kang volunteer na magsasalita. Okay, Tristan. Kaya, Mr. Marcos, magpahuway ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maawa ka naman, magpahuway ka na. Magdiskanso ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maraming salamat. Apo, Ferdinand Marcos Jr. Nung mabalin, kada makabalin na, ang bumabakan, magkasigamit, tikas ka naman na mga kababayan mo. Mas marami ka Ilocos, mga kanagulurura ita, yaragin na kapagsataan ni amin na Pilipino, regardless of their culture, traditions, unity in diversity. Mabuhay ang taong bayan! Maraming salamat kay retired Colonel Kun Tapay. At nakita ko na ang grupo nila retired General Belisaldo Simoy. And of course, ang kinikilala na kapartner ni Tatay Digong at tagapagtanggol ng batas, kapayapaan at katarungan, kasama natin sila Tatay Rani mula sa Quezon City. Ng mensahe bago po ang awitin ng ating mga mag-aawit at ng isang mga missionary. Kailan ganun po, unang-una nais kong batiin ang mga kababayan natin, si Eric, na nag-organisa sa pagkilos na ito para tayo magsama-sama sa kalye at isigaw. Si Tatay Rani, mabuhay ka, Tatay! At ating pong ilahan kung gaano na Nauubos yung pasensya ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting paalala. Siyempre pala, salamat din sa mga nagsiparito. Kasi pagka nagrarally yung kabila, sinasabi ng media, napakaraming tao. Pero ang kuha, puro close-up, dadalawang lang sila. Pero pagka tayo nag-rally, napakarami talagang tao. Tama! Kahit lagyan ng anong tawag doon, camera sa itaas. Anyway, gusto ko lang purihin ang mga Pilipino sa kanyang pasensya. Sapagkat mayroong panahon sa ating kasaysayan na ating pong pinalayas ang tatay at ang pamilya ng diktatura Marcos. Ngunit ang sumunod noon, mga taon na wala rin pagbabago. Ang mga politiko, kanya-kanyang nakaw. Ang mga Pilipino, nanatiling tahimik at mapagpasensya. Dumating ang panahon na ating pong inihalal ang ating vice-presidente. Yun ang gusto natin na mamuno. Pero nabalitaan na lang natin ang ating vice-presidente. Tumakbo na lamang pangalawa at nagbigay daan sa isang Marcos Jr. At pagkatapos noon, sinuportahan natin dahil panawagan ng vice-presidente, magkaisa tayo. Nanalo ang Marcos Sara Unity Team. Hindi pa nagtatagal. 3 taon ang lumipas. Nagkanakawan na. Nawala na. Nasira ang Unity Team. Nasira ang tiwala. Ang idinidiktek at pilit inilalagay
ginagawang pulutan, Sara Duterte. Pananagutan, ang sabi. Pananagutan. Pero ang mga magnanakaw, hindi nananagot, bagkos gumagawa ng investigasyon. Paano at kailan nangyari na ang mga nagnanakaw ay mag-iimbestiga sa kanyang krimen? Baligtad! Pwede ba yun? Baligtad na! Umasa tayo noon. Nababawi ang Marcos. Kung mahalal natin muli, dahil wala naman tayong pagpilian. Kung maihalal natin muli yung BBM na sinuportahan ng ating pangunahin at paboritong kandidato, baka bumawi. Baka bumawi. Baka linisin ang pangalan nila. Baka nga mali ang taong bayan. Baka nga mali ang kasaysayan. Pero ano nangyari? Lalo pong lumaki ang pagnanakaw. Nasira po ang tiwala. Ngayon, ang tanong ko lang sa kanya, dahil 3 taon po, wala nang nangyari, ang tanong ko lang ganito. Mahal na Pangulo! Huwag mo tawaging mahal yun! Huwag kang tawagin na mahal. Sige. Naputol eh. Ginagalit yung mga tao. Mr. President! Hoy! Presidente. Merong kasabihan sa Ingles ng sabi. Ha? Nang sabi. Tagalogin ko na lang. Ang problema, no? It rises and falls on leadership. Diba? Lahat yan, pwede natin imbestigahan, isisi sa kung sino, pero ang sabi, ang problema ay nasa liderato. Kung sino ang namumuno, siya ang may problema. Siya ang dapat na gumagawa ng solusyon. Ang masakit, baka ang ating Pangulo ang problema. Kaya walang nangyayari. Kaya ang tanong ko sa iyo, Mr. President, ninanakawan po at patuloy na nananakawan ang sambayanang Pilipino. Ang tanong ko sa iyo, paano mo kami ngayon gustong mag-react? Sabi nga ng mga nagsisipag-welga, nagsisipag-rally, inagahasa ang sambahayan. Ang tanong ko sa iyo, Mr. President, paano mo ngayon gustong mag-react ang sambayanang Pilipino? Sa ibang bansa, konti lamang, hindi kasing laki ng atin ang korupsyon. Pero nag-aaklas na at gumagawa ng karahasan ang mga mamamayan. Sa atin, gaya ng sinabi ko nung una, kapuri-puri po ang mga Pilipino na kayang magtiis ng matagal, kumikimkim ng galit, hindi nag-aaklas at mayroong sentido para mag-isip na dalhin na lamang natin sa lansangan yung ating mga damdamin at doon natin ipahayag. Mr. President, ang pakiusap ko po at panawagan at marahil ng buong sambahayan, isipin po ninyo mabuti. Aantayin po ba talaga ninyo na sa taong bayan manggaling ang reaksyon o ikaw na ang magkukusang gumawa ng solusyon? Maraming po salamat. Eric, maraming salamat. Ipahinga ang iyong lalaki.